Lason! Yan talaga ang paglalarawan ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa ngayon. At kitang-kita daw yan, mga kababayan, sa ginagawang budget ngayon ng mga buhaya. At dito sa ating mga kongresista na nakikialam daw sa executive department, mga kababayan, kung paano ginagastos ang pera. Kaya ang sabi ni VP Inday na ang corruption na ito ay dapat matigil na. Panoorin niyo po, mga kababayan, ha. What about the graft and corruption is because, as you could see, the delivery of social services in this country are given to the people. And it simply shows that graft and corruption is not really evident. So how are you going to, if that would be one of your take home, the mass transportation, what about the graft and corruption in our country? Which is really blatant. Blatant. Yes, sir. I've not accessed social services here in the Netherlands, so I don't know how it works. But speaking of graft and corruption, it is really rampant. what you would call poison. Poison, lason. Paano, mga kababayan, naglagay tayo ng leader na ang issue ay corruption? Eto na. Ito na, resulta. And in the graft and corruption index, we are high up there. Pasok tayo, mga kababayan, doon sa top na mga kurakot na nation. Umangat ang Pilipinas pag upo ni Ngagba. The Philippines is high up there. And we need to do something about it. In fact, I talked about it when I resigned from the Department of Education. Sa makatuwid, ang isa sa mga rason ni Sara Duterte, ha, na nag-resign at binitawan niya yung DepEd dahil sa pakikialam ng mga politicians, mga kababayan, sa pondo ng DepEd dahil gusto nilang mangurakot. Ayaw ni Sara Duterte, kaya nagalit. The budget that we have is not put into good use. And ang ating budget daw is not put into good use. Talaga, kung saan-saan na lang napupunta ayuda at sa bulsa ng mga politicians, mga kababayan. We lose so much money dyan sa mga cuts na tinatawag. Cuts! Porsyento. Yung mga kurakutan, mga kababayan. And you see it. You see it when they craft the budget because like say for example, by my personal experience, the budget of the Department of Education, the school building program, the new construction, everything is divided among members of the House of Representatives. Pinaghati-hatian ang mga buhaya, mga kababayan. Binay pa si Sara. Bahala ka dyan, Sara. Hati-hati kami dito. Sila ang gumagawa ng budget, mga kababayan, na supposedly, mga kababayan, ang Department of Education ang nag-a-assess niyan. Kung sino-sino yung dapat i-prioridad talaga, mga kababayan, na gawa ng classrooms. And they are not even implementers of projects. That is the job of the Executive Department. That is the job of the Department of Education. Isa pa yan, hindi sila implementers, pero sino ang nagbibigay ng ayuda? Salamat, Speaker! So why are they interested in taking money from school building construction and tama, allowing them to identify the projects? And somehow there is no lagot talaga yan, mga kababayan, kapag naging presidente nito si Sara Duterte. Alam na ni Sara ang mga balahibo, hahabulin yan, mga animal na yan. System where the Department of Education, the DP... Ilagay mo si Roque. Dahil ang sabi ni Roque, humanda ka sa akin, barbers. Bilog ang mundo, weather lang yan. WH and the recipient local government unit can check if there was indeed a new construction of the school building and if there was indeed a new construction, if the construction was up to the standard of the construction of a school building. So that is an example, and that is my personal experience. Personal experience pa niya, mga kababayan, ha. Nakita niya ang kurakutan, mga kababayan. Talamak na kurakutan dyan sa Kongreso. Kaya nga nanghihinayang si VP Inday Sara Duterte. Sayang pala ang pera ng bayan. I'm sure there are a lot of other
incidents inside the departments in the government where there is graft and corruption. So it's poison to a country. Poison. And it needs to be cut. No. Kailangang ikat, putulin ang mga sungay. Itong mga animal, mga kababayan. Taken out. Taken out, weed out in corruption. So that the money of our resources are put to good use. Talaga. Thank you. Ang ganda ng shades ni BP Sara. Ano yan? Oakley. Kasi mensahe na lang po BP sa mga supporters ng Tatay Digong. Kasi itong lugar na to, tinawag na nilang Duterte Park. Nagbago ang pangalan ng lugar na yan, mga kababayan, dahil araw-araw napakaraming Pilipino ang nagpupunta. So araw-araw po po. Duterte Park na ito. Saan pupunta? Nagiging Duterte Park na. Duterte Park. Mensahe na lang BP sa kanila. Oh, well, yes. Yung mga kababayan natin, no? Siguro sa Europe man ang kababayan kapag andon ka, madali lang makapasok sa the Netherlands. Pero maraming gusto dito sa Pilipinas, mga kababayan, galing dito sa Pinas. Pero konti lang ang nagpupunta dyan na galing Pilipinas. Mahirap siguro kumuha ng visa. At kailangan din ng malaking pera. Usually, napapangalan ng mga parks at mga kalsada pag simba ko lang, patay na ang tao. But wag naman. I'm happy that even if President Duterte buhay is still pa. alive and well, he already has a park. And it is in The Hague, in the Netherlands. Yes. So, parang sikat na sikat ka, no? Pilipino ka pero meron ka ng some sort of pwede ba tawaging pseudo park kasi hindi naman talaga totoo na Duterte Park, no? Magagalit ang mga bangag niyan, mga kababayan. Dito sa the Netherlands, pero sigurado ako, knowing my father, he would want na yung Duterte Park na yan ay nasa loob ng Pilipinas at hindi sa loob ng the Netherlands. VP, you've also experienced here a sort of equality, like even if you're a politician, you're a rich person, everyone is treated equal. How do you feel about it? You're walking, sa Pilipinas kasi, if you're a politician, you have a position, you can... Ibahin niyo si Sara. Yan si Sara, mga kababayan, naglalakad lang yan ng pasimple. Kahit pa noon sa Davao City siya, at kahit pa ngayong Vice President siya, mga kababayan. Although mayroon siyang mga bodyguard, pero required kasi Vice President. Pero hindi ito maarte si VP Inday, mga kababayan, gaya ng iba dyan. Walk around, you should have bodyguards. Here, even the Prime Minister is biking. So. Dahil dyan, mga kababayan, relatively safe. Wala masyadong kriminal at mga mga kababayan, yung mga binabaril lang. Sa atin meron iba ang sitwasyon. Iba ang sitwasyon sa Pilipinas at sa the activities of their local politicians here. I've not reached out to any government official here in the Netherlands, so I do not know their activities. But I'm happy that they have that freedom. In the Philippines, yan ang gusto natin, no? Yan ang gusto natin na mangyari sa Pilipinas. Kaya nga, mga kababayan, pinaglalaban natin ang mga Duterte. Yan ang hindi naiintindihan ng mga bangag, mga kababayan. Mga mayayaman, mga oligarko na ayaw si Digong. Dahil sila, mga kababayan, mayroong mga pambayad sa security. Tayo, mga Pilipino, mga ordinaryo, mga kababayan, na walang pambayad ng mga bodyguard security. Kaya natin pinaglalaban si Duterte dahil yan ang gusto natin. Makatikim din tayo ng peace and order kahit papano. Kahit sa simpleng pamumuhay, mga kababayan. Yan ang pinaglalaban natin Kung hindi man natin matitikman ngayon, mga kababayan, at least sa mga anak natin, kung maglalagay tayo ng mga leader, kagaya ng mga Duterte. Kung pwede nga lang, mga kababayan na yun, si Sara, gawin na yung diktador. Prime Minister, ganyan na lang habang buhay. Payag kami, kaysa naman sa mga bangag, mga kababayan, di ba? Ang lampa-lampa na nga, nagbabalakpang, gumaya sa kanyang amang ayaw nang bumaba sa pwesto. Wala namang performance. Yes. We have security, but mainly because it is their duty to protect the person. So I'm happy that they have that freedom. I hope
Ganyan din sa Pilipinas. Sana. We have that freedom as well in the Philippines. I'm not really more concerned about my security, but usually I use the security for the convenience of the public. Kasi ang ingay ng ibon. Ang sakit sa tenga mga kababayan ng ibon. pag lumalabas ako, minsan nagkakagulo. So, naiirita yung ibang tao. So, para lang hindi maabala yung ibang tao na ginagamit yung Masakit nag-headset Naka-headset tayo mga kababayan. Yung ibon ang ingay. security. Pero I hope we have this Lipad! Lumipad ka palayo muna ibon sa dyan sa interview kay BP Inday. Pati ibon mga kababayan, marites. freedom as well. Nasubukan ko siya dito. Nakapaglakad ako. Sana man lang ay meron din tayong ganyan sa Pilipinas na hindi maabala yung ibang tao. Stop na muna natin mga kababayan dahil ang ibon ang ingay Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.